Now, let's take a deep dive sa kabi-kabilang rally sa ibang bansa. Sa Mexico, mahigit 100 na ang nasugatan sa protesta ng mga Gen Z para ipakita ang galit sa korupsyon at karahasan na may kaugnayan sa iligal na droga. Pinangunahan din ng mga Gen Z ang pagkilos sa Indonesia at Nepal. Kung matatandaan, sinugod at sinunog pa ng mga rallyista ang Parliament Building sa Nepal dahil lang sa tangka ng pamahalaan na higpitan o iba ng paggamit ng social media. At bukod dyan, Cleve, maraming kabataan din ang nakiisa sa rally sa Peru, Morocco at Madagascar. Kaya lang, nakakalungkot na naging marahas ang mga pagkilos at meron pang namatay at nasugatan. Pero Carlo, patunay ba ang kabi-kabilang protesta ng mga Gen Z na mas mulat na ang mga kabataan sa ibang issue at handa na silang tumindig para sa tama at panagutin ang mga sangkot sa katiwalaan? Lahat lang yan dito sa Deep Dive! So, Richard ba hindi? Sino ba ang Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! With Richard Haydarian! Sino ba itong guest natin, ha? Sino ba itong guest? Wow, meron tayong guest! Oo nga, dahil nga wala si Richard na naka-red notice na. Nagtatago Asa ka na, Richard? Where in the world is Richard Haydarian? Makakasama natin ngayon ang political analyst na si Ginoong Alan Herman. Magandang hapon po. Mas pogi kay Richard. Ay, mas pogi nga kay Mas gwapo, Richard. mas gwapo, mas layo, mas mabait. Tsaka hindi nawawala, walang red notice. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kapamilya, kaserbisyo at lalo sa mga karespeto. Grabe, napakalaking downgrade. Ibang si Richard Haydarian, parang Temu version ang dumating sa inyo. Hindi naman, parang Amazon version. Amazon version. Yun nga, sir. Paano, ano ba yung, what can we make out of all these protests sa ibang bansa? At yung nangyayari naman dito na mga kilos protesta sa ating mismong bansa? May epekto ba dito, diba? Oo. Yeah, Boss Sandro, Attorney Dino, no. First of all, I'd like to say, no, prior to your discussion, may nasabi si Attorney Dino na pag in-endorse ni Attorney Dino, pwedeng boto ninyo, pwedeng hindi ninyo iboto. Ako pag in-endorse ni Attorney Dino, boboto ko yan. Yun! Iglesia ni Dino na pala to eh. Sabi mo na, I endorse Alan Herman. Ayun! Napag-usapan namin yun. Okay. Kunyari ka pa, hindi kayo mag-uusap, ha? Mahirap na, papaus-paus ka, tapos matatawag ka pang morally repugnant. Diyos ko. O na Sunday afternoon, Oo. Galing doon. Ako yata ay naluto, Mas Sandro, alam mo, nakikita natin yan, ang pinakamalaking message takeaway natin dito is really the participation of the Gen Zs. I think, I'm sure Prof. Cleve would also have a very good insight on this. Nag-umpisa yan actually sa retail behavior ng Gen Z, kung maniniwala kayo, no? Dati yung crass consumerism ng mga previous generations, kung ano lang yung nakabubuti sa kanila, they're just looking at the features, the benefits of a product. Biglang yung Gen Z medyo na iba, no? That started in retail. Sinusuportahan nila yung mga kumpanya na merong moral fiber, yung nakakatulong sa environment, yung merong kabutihan, charitable works na ginagawa or uplifting communities. So it started with that because Gen Z, as we have observed, no, there's enough data points and we have enough historical data to back it up, really value the substance more than the optics or more than the base product itself. Tinitignan nila yung tinatawag nating ideal, yung insight. What insights can we get from this person or this cause or this product? Definition. How are they different from other products that don't support their communities? And then they tie it to an experience, and then they try to, the L is longevity. Sinusubukan nilang isuportahan ang mga ganitong klaseng brands and companies or individuals for the long term. Their stickiness, their loyalty is very, very pronounced, no? At nagtatranslate ngayon yan sa politika, nakikita natin. Let's face it, I don't know what I can say on this program. Walang galang, with due respect. The previous generations screwed it up. Lalo yung generation namin. Lumabas yung patronage politics, lumabas talaga yung transactional politics, lumabas talaga yung mga trapo, yung mga buhaya.
nagsilabasan dahil, well, we dropped the ball. So in behalf of a generation that really dropped the ball, I apologize. But the Gen Zs seem to be picking this up at yung kanilang compass, I don't want to call it a moral compass kasi baka lecturean ako dito ng mga magigiting na mga respectable gentlemen tungkol sa simbahan at sa Gaudium et Spes at sa baka maglabas ng papal encyclical si Atty. Dion. Mahirap na. Pero the Gen Zs with their compass, we can see that this is translating to politics. They will not settle. That's the perhaps the most defining characteristic of a Gen Z consumer. Just as a base consumer, they won't settle. They won't settle for something that does not really appeal to their sense of nakakatulong to, hindi to nakakasama sa tao, hindi to, there is no yung pati carbon footprint tinitignan nila, nagiging very mapanuri sila. And thankfully, this is translating to their choice of leaders and their tolerance for kalokohan at katiwalian. And I'm so happy dahil yung dalawang anak ko, Gen Z, at talagang nakikita ako na sila ang nagyayaya sa akin. Siyempre ako tamad, nakaiga ako sa kama, masakit ang aking mga buto. Niyayaya nila ako sa rally at mga kilos protesta, sila ang gumagawa ng sarili nilang signs. Alam, confused lang ako kanina doon sa sinabi mo, nag-apologize ka for your generation. Di ka ba Gen Z? Actually, I'm Gen Y. Nakabawal po ang fake news dito. With due respect. With due respect. Hindi ako naniniwala. So I'll see you guys at the Chapel Roan concert. Ano po bang paborito niyong kanta ni Chapel Roan? Eh, syempre, Pink Pony Club. Ayun! Buwan na Kaya, at magsasayaw ng HTH yung talaga ako Tigo, di ba? Diba? Bilang yung Chapel Roan. Nagtanong Boss Carlo eh. Kung ba yung nagtanong nun? Hindi kita nakikita sa Zoom eh. Si Boss Carlo ba yung nagtanong nun? Si Cleve. Si Cleve ang nagtanong. Okay. That's my favorite Chapel Roan song, pero please wag kayo gagawa ng TikTok dance video. I will need to Zone Rocks My Eyes if you ever do a Pink Pony Club TikTok video. Doon sa mga pagkilos ng Gen Z sa ibang bansa, Alan, anong tingin mo? Meron bang similarities sa pagkilos ngayon ng mga Gen Z dito sa Pilipinas? And nakita natin sa pagkilos ng Gen Z sa ibang bansa, some of them resorted to violence if necessary to initiate changes in government. Kailangan bang matakot ang pamahalaan ngayon? Ano ba dapat ang paghahanda na ginagawa ng pamahalaan? At tingin mo ba justifiable ito? Lalong-lalo na, pinag-uusapan natin, malamang isa sa pinakamalaking korupsyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo at sa buong Asia o buong mundo. Ay, sinabi mo pa, talagang isa sa pinakamalaking korupsyon yan. And, we condemn and we do not condone violence in any way, shape, or form. Totoo naman yan. The ends do not justify the means. Lalo pagkarasa ng pinag-uusapan. Ngunit, tama ka, Atty. Dino, this should also be a wake-up call for any parent or for any uncle or tito or tita na sumubok makipagdebate o makipagdiskurso sa isang Gen Z, ay hindi ka mananalo dyan. Talagang they will stick to their guns and they will fight for their beliefs. Yan yung yan yung naging kanilang that's how the zeitgeist shaped them. Sorry, big word. Para na ako sa Prof. Cleve. Nakantsawa ka pa. Spirito ni Prof. Cleve, lumayas ka sa akin. That's how the zeitgeist shaped them, di ba? To really fight. Kasi it's unlimited information, unlimited inputs, unlimited data. They have to stand for something. Otherwise, mawawala sila sa baha. The figurative baha, not the literal one we have in the Philippines. They will get lost in the tidal wave of just so much information, unlimited choice. So ang Gen Z talagang pag tumindig yan, titindig yan. So that's one. Second, ang mahalaga dito sa Gen Z, the future is creative. Ika nga, di ba? We are entering into the creative economy. And the Gen Zs epitomize that. Pag pumunta kayo sa rally, and nagkita tayo dun sa rally, yung mga iba sa mga respectable gentlemen, nagkita tayo dun sa last rally, talagang the placards were so creative,
the way they expressed their indignation was so creative. The way they speak, the way they make their visuals, the way they creatively tell the story of corruption, very, very engaging. Diyan magaling ang Gen Z. Hindi lang sila yung nung panahon ni Atty. Dino na let's make baka, don't be takot. Kuya Alan, as a millennial asking Gen Z, no? One interesting, Carlo pala ito, si Carlo to. One interesting observation I noticed nung September 21 rally ay magkasama yung mga mukhang dumalo sa EDSA. 1 at EDSA 2, kasama ang kanilang mga Gen Z counterparts. Now, as a Gen Y, ano yung mga maaaring pwede sigurong spaces o mga bagay na pag-uusapan ng mas nakakatandang henerasyon pagdating sa pag-mobilize at sa paglalaban sa kanilang mga pinanindigan? Yung mga intergenerational ba? And wasn't it a wonderful thing, no, Boss Carlo? I experienced that. Personally, ako na-experience ko yun dahil 86 EDSA. Baby pa naman ako nun. Before the judgment fly. No? Before the bricks fly. Baby pa naman ako nun. But I was part of EDSA, the very original EDSA. No? So I was there as a kid and now I'm bringing my own kids. The wonderful thing about that, Boss Carlo, is really it's the old are still learning new things from the young. Kasi ibang-iba yung lens. Ibang-iba yung lens. Like when I talk to my kids, ako syempre, transparency, jail the corrupt. Alam mo yung mga kids ko, ang mga sinasabi is, Dad, this protest should go from online to offline and we should demand, for example, a blockchain budget. Ganyan yung mga pinag-uusapan nila. They're introducing new ideas on how to reform. Kasi tayo, resist. Ang tawag natin nun, sobra na, tama na, palitan na, it was resistance. The Gen Zs now, what they bring to the table, and Gen Ys katulad mo, Boss Carlo, di ba? They bring that aspect of reform. Hindi tayo titigil sa galit, sa indignation. We follow the 4 Rs, di ba? There's regret that we have arrived into this situation. There is reassurance that there's participation. Restitution, there has to be restitution. Kailangan yung mga corrupt makulong. Kailangan may managot. And then the final R, reform. Buo yung kanila. And I appreciate that, honestly. Sorry, sige ako. Alan, na-excite kami lahat pagkausap ka eh. Baka mamaya palitan mo na si Richard at si Robin dito. Baka Sabado-Linggo ka na. Hindi ko kaya palitan si Doc Robin. Siya yung masikip yung damit tsaka macho. Pero sabi ko sa'yo, consider that as a threat. Baka next week dito ka na. Di ba maganda dito sa ating ako lang di ba? So doon sa reform, I think yung pinagkaiba ng mga ibang mga revolutions, no? Even yung revolution dati sa Pilipinas, we failed to introduce genuine reforms. Tapos ang lagi natin is talagang palitan ka agad, ouster. At as tingin natin, after that, okay na. Pero we failed to introduce genuine reforms. Kahit sa mga ibang bansa ngayon, ang observation ko, they had to resort to violence because they cannot introduce reforms otherwise. Ang pinagkaiba sa Pilipinas, 63% of the eventual voters will be Gen Z and millennials. Diba? So ibig sabihin, hindi kailangan ng ouster. Bagkus, dahil kayo naman talaga magdedesisyon ng outcome, di ba, ng eleksyon. Kayo ang may capability na pasunurin yung mga opisyales, you don't need to resort to violence. Yun lang nakikita ko, kaya siguro mayroong konting violence doon sa Benjola, di ba? And ang nakikita natin doon is organized yun at binayaran daw. At least yun yung akusasyon. Pero majority of the Gen Zs and millennials are in the streets, pero they are actually demanding for genuine reforms at hindi ako masyado nakakita ng ouster, tanggalin na kagad yan, ganun na kagad kabilis-bilis. Meron pa rin. Pero the point is, eventually, dahil sa numero nila, kaya nila mag-introduce na genuine reforms without resorting into violence. Following the democratic process, Attorney Dino, and in fact, I'll nitpick, no? I'll split hairs with your terminologies. Kaya siguro hindi na panahon para sa isang revolution. Kasi ang revolution, paikot-ikot. There's no beginning, there's no end. It's just moving around and around, going in circles. I think that what the Gen Zs are introducing now is a movement rather than a revolution. It's a movement with a definite starting point and a definite ending point going in one direction.
So I think that's the new way of looking at it, thanks to our young active Gen Zs. At tama ka, hindi kailangan ng reforma na dadalhin ng dahas or napilitan, because the power of the ballot is theirs. They can introduce these reforms through democratic processes. Kaya nga ang sigaw ng Gen Z ay hindi palitan yan or hindi resign. Ang sagot ng Gen Z, ikulong na yan, mga kurakot. Yan ang kanilang chant ngayon. Ikulong na yan, mga kurakot. Accountability, transparency, reform. So hey, there's hope for humanity. I'm looking, maybe there's a light at the end of the tunnel. Maybe we can turn the corner. Sana nakita natin yan nung nakaraang halalan that there seems to be a trend. Singit lang ako dito sa thesis defense. Thesis defense is soon to be Dr. Alan Herman. Soon to be, with due respect, host. Si Cliff po Yes, ito, Mr. Chair. Sir Alan. I'm ready Ako to po answer ang your chair question, ng Mr. inyong Chair. panel. Ako po ang chair ng defense panel. Singit lang ako. I think kasi napag-uusapan din natin yung violence doon sa Gen Zs. Pero mahalaga ding isa konteksto at maalala natin na doon sa mga iba't ibang naging protesta na pinangunahan ng Gen Z sa Nepal, sa Indonesia, kahit ngayon yung kasalukuyan sa Mexico, usually ang trigger ng malalaking protesta ay actually yung nag-uumpisa yung violence sa mga puwersa ng Estado, usually sa pulisya. So, tingin ko din kailangan may caution talaga. Halimbawa, dito sa ating bansa na hindi i-escalate, di ba? Nung ating mga kapulisan, yung ating mga security forces, kasi magiging cycle, di ba? Na magsasagutan sila. So, merong ganun And I think yung isang kailangan din natin matutunan sa mga Gen Zs, bagamat sinasabi nga natin na nag-iiba yung flavor ng kanilang politika, yung may sense ng impatience, alam ko yung mga ating mga ako nagtuturo ko ng mga Gen Zs, minsan hindi din ako natutuwa na impatient sila, pero sa ibang pagkakataon maganda din pala na impatient kasi hindi sila papayag, kagaya ng sinabi ni Alan, they don't want to settle. So hindi pwedeng hindi mangyayari yung kanilang hinihiling na mga pagbabago, di ba? Kaya pag sinabing ikulong na yan, hindi ikulong pagkatapos ng 10 taon na bababad sa korte. Kung diba? makukulong. Kung makukulong, Kung diba? makawala. Ang sabi, ikulong na yan bago magpasko, di ba? At saka, dadagdag ko na rin, Sir Alan, bago kayo sumagot, parang may mga nakakalimutan tayo. Di ba nga, mayroon pa tayong issue. Ano na nangyari doon sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Ano na yung nangyari doon sa alegasyon ng pagtanggap di umano ni dating Senate President Chis Escudero ng campaign money mula sa isang kontraktor ng gobyerno? Ang dami-daming issue na tatabunan. Yes. Hindi nakakalimutan niya ng Gen Z. Tingin ko pero Prof. Alan. Talagang Prof. Nax. Thesis, But thesis Sandro, defense. ano na nga nangyari? Exactly. Sa dami ng items in the conversation, namamadal na. Kaya ang siguro pinakamaganda dito is to tie it into one blanket, which is hold all corruption, all those who are corrupt accountable. Kesyo confidential funds yan, kesyo paglabag sa electoral code yan, kesyo pag-divert ng funds, kesyo pag-insert, paggawa ng ghost projects, lahat, kung ano man, in any role, in any way, shape, or form that you participated in corruption, hold all of them accountable. Idealistic, yes. Pero tama si Prof. Clive. Ito ang henerasyon na lumaki. Kasi, Boss Sandro, tayo, di ba, pag nung panahon natin, paboritong kanta natin, di ba, sa radyo. Nakikinig tayo sa FM. Tapos pag dumating yung kanta natin, i-re-record natin. Di ba? Ganun pa tayo, matyaga tayo This is a generation na don't like the song, skip. Unlimited songs. My gosh. May mga streaming platforms na sila ngayon. 1,000 sine ang pwedeng pagpilian. 1,000 TV series. Kami ni Boss Dino noon, kami ni Attorney Dino, Channel 13, Channel 9, Channel 4, Channel 7 lang ang channel namin. Ganun pala ang buhay niyo nun. Ayun. In the before time, di ba? Tinatanggal pa yung pipitan ng channel pag gagalit ka dun sa mga kapatid mo. But now, tama si Prof. Clive. This is a generation that knows what they want and they want it fast. They want it to be done fast. Otherwise, if it's delayed, it's denied.
So, Hindi, yun medyo may mga hindi na kami nakarelate ni Carlo bilang mga... Parang okay na tayo, Sir Alan, kasi ang dami yung nilalagay. Parang takot ako na. Marami bang sabihin. Tara na, okay na. Okay na, Sir Alan. Maraming salamat Maraming po. salamat. Maraming salamat sa pagsama sa With Due Respect, Alan Herman. mabuhay kayong lahat at sa lahat ng nanonood at tagapakinig. Mabuhay ang With Due Respect. Dumami pa ang lain ninyo. Salamat po. Maraming salamat. Ang ating ka-respectable, Yes. Alan Herman. Yes.